pagkakatok. Pati na rin ang mga pagmumura. Muyan, isa ka pa bang tunay na lalaki? Ano ang ginagawa mo sa loob ng palikuran at nagtatago ka? Dali, buksan mo ang pinto. Mahigit 100 araw na lang bago ang pagsusulit sa pagpasok sa pamantasan. Makatarungan ba ang ginagawa mo sa iyong pamilya? Pagsusulit sa pagpasok sa pamantasan. Kung gayon si Mo, yan ay nakabalik na sa 300 taon ang nakalipas. Napakamot siya sa ulo at piniga ang kanyang isipan. Ngunit hindi pa rin niya maisip kung bakit siya muling isinilang. Sa labas ng pinto, ang mayari ng boses kanina ay lalong nag-aalala. Pinalalapan niya ang bantana. Kung hindi palalabas si Mo yan, tatawagin niya ang tagapagsilbi para ipag-iba ang pinto. Subalit tunay ng malakas ang dalagang ito. Hindi pa dumarating ang tagapagsilbi. Naitulak na niyang mag-isa ang mabigat na pinto. At saka sumugod papasok. Dahil sa sobrang lakas ng pagtulak pagbukas ng pinto, ang dalagang ito ay hindi nakakontrol sa sarili kaya diretso siyang sumugod kay Muyan. Itinulak siya at bumagsak sa lupa. Nagkaroon sila ng napakahiyang posisyon. Si Muyan ay likas na sumuporta gamit ang dalawang kamay. Ngunit di sinasadyang nahawakan ang dalawang pomelo ng kausap. Palihim siyang nagbulong sa sarili. Hindi niya inasahang makakatagpo ng gayong magandang bagay pagkabuhay na muli. Ang dalagang iyon. Kung hindi siya nagkakamali, iyon marahil ang pinuno ng klase na si Susu. Nang matanto niya kung saan nakalagay ang mga kamay ni Mo, yan bigla siyang nagalit. Mabilis siyang tumindig. Habang sinisipa siya at walang tigil sa pagmumura. Muyan, ikaw na impakto, napakawalang hiya mo. Nangahas ka pa bang magpanggap na hindi mo ako kilala? Ano ba ang akala mo sa ginagawa mo? Ay, aksidente lang iyon, sigaw ni Muyan. Ang kanyang katawan ngayon ay napakahina. Maging ang nagpoprotektang enerhiyang espiritual ay hindi niya mailabas. Tanging ang mga suntok at sipa lamang ni Susu ang kanyang matatanggap. Sinuntok siya ng kausap hanggang sa mangitim ang kanyang mga mata. Nahilo siya bago siya tumigil. Tigil mo yan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit hindi mo binuksan ang pinto kanina nang kumatok ako? Hindi ba't nakipaghiwalay ka lang? Kailangan bang magpakalungkot ng labis? Nang marinig niya itong sabihin si Muyan, lalo pang natigilan. Sinikap niyang hanapin ang kanyang matagal nang nakalimutang alaala. Tila sa panahong ito, si Muyan niya ay nakipaghiwalay. Ngunit hindi niya maalala kung sino ang kanyang nakipaghiwalay. Sa kanino pagkaabot pa lang niya sa puntong iyon ayon sa hindi sinasadyang ibinunyag ni Susu ang sagot. Hindi ko talaga alam kung ano ang maganda kay Linyu. Tong na ganoon mo na lang siya kaibig. Pag-ibig, bulong ni Muyan ng isang o sa kanyang puso. Isang mukha ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukhang akala niya'y matagal na niyang nalimutan. Si Linyu Tong ay ang kanyang kababatang pag-ibig. Na noon pa may lihim na niyang minamahal. Mula pagkabata hanggang bago magkolehiyo. Biglang marami pang naalaala si Muyan. Bigla siyang tumindig, tumakbo sa bintana at binuksan ito. Kung gayon, ito siguro ang Hotel Yulan. Ang simula ng lahat ng kanyang kamalasan. Sa kanyang buhay. Ang araw ng mga puso, 300 taon na ang nakalipas. Handa na si Muyan na umamin kay Linyu Tong. Dito mismo sa hotel na ito. Ngunit nakita niya si Linyu Tong at si Zhang Peixo na naghahalikan sa pasukan ng hotel. Kaya ikinulong niya ang sarili sa palikuran. Upang huminahon. Ngunit sa huli hindi niya natiis na tanungin si Linyu Tong. Ngunit sinabi niya kay Zhang Peixo, Zhang Xiao, ito ang walang hiyang salarin. Lagi niya akong tinititigan ng may kasuklam-suklam na tingin. At sinusundan pa ako. Si Zhang Peixo ay likas na malibog. Pagkatapos inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan si Mo. Yan ang leksyon bilang babala. Babala raw, ngunit labis na malupit ang kanilang mga ginawa. Noon nagtamo siya ng matinding pinsala. Nakahandusay sa lupa at hindi makagalaw. Ngunit hindi lamang ang katawan. Ang puso ni Muyan ay nakaranas din ng matinding dagok. Pagkatapos kahit ang pagsusulit sa pagtatapos ng high school, hindi rin niya napagtagumpayan. Nalabis na nagpalungkot sa kanyang pamilya. Sa huli nabuo sa kanyang isip ang pagnanais na magpakamatay. Subalit pagkatapos nyon, nasagip si Mona ng kanyang gurong si Qiuexian. At mula noon ay tinahak niya ang landas ng paglinang ng immortalidad. Nakilala rin niya si Muxuanyin, ang tunay na pag-ibig sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa lakas, hindi niya nahawakan ang kamay nito, hanggang sa pagtatapos ng kanilang buhay. Sa huli tinanggap ni Monan ang katotohanang siya ay muling isinilang. Ang katotohanang nabuhay siya ng 300 taon. At lihim pa siyang nagpasalamat sa kapalaran, sapagkat binigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon. Sa buhay na ito, ang lahat ng mga kapuspalad na pangyayari ay hindi pa nagaganap. Tiyak na magiging marinal siyang isang makapangyarihang individual na nangingibabaw sa iba. Nang makita ang patuloy na pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Monan, hindi napigilan ni Susu na magtanong ng may pagtataka. Anong nangyayari sa iyo, iniisip mo pa rin ba si Linyu Tong? Abay hindi, syempre. Bakit ko iisipin ang langgam na yon? Mayabang na sagot ni Monan. Langgam, ano na naman ang kabaliwan ang sinasabi mo? Ngunit mabuti at naiintindihan mo na. Nakahina ng maluwag si Susu. Hindi inakala ni Monan na ang pangulo ng klase ay magmamalasakit ng gayon sa kanya. Ngunit sa ngayon wala siyang ganang alalahanin ang mga bagay na ito. Marami pa siyang kailangang gawin sa kasalukuyan. Kailangan na nating umalis dito kaya. Umalis ang dalawa sa palikuran. Ngunit pagdating sa unang palapag,
Narinig nila ang tagapaglingkod na sumisigaw. Naku po! Sa silid ng mga panauhing pandangal. Isa sa ating mararangal na panauhin ay nasa bingit na ng kamatayan. Mayroon bang marunong maggamot lumapit kayo at tumulong? Pagkarinig nito walang pinagbago ang ekspresyon ni Monan. At handa na siyang umalis. Dahil sa pakiramdam niya ay wala itong kinalaman sa kanya. Ngunit nahawakan ni Susu ang kanyang braso. Kahit na wala siyang alam sa medisina. Nais pa rin niyang tingnan kung makakatulong siya. Kaya lumapit ang dalawa sa silid ng mga panauhing pandangal. Sa oras na iyon maraming tao ang nagkukumpulan. Sa pintuan ng silid. Pagkaraan ng ilang sandali dumating na rin ang doktor. Ngunit si Susu ay nagmamasid pa rin ng may pagtataka at ayaw umalis. Si Monan ay balisa. Pangulo ng klase hindi ka pa ba tapos tumingin? Dumating na ang doktor, bumalik na tayo. Ngunit si Susu ay walang balak umalis agad. At nakatayo pa rin doon na nagbubuntong hininga. Monan, tingnan mo kaawa-awa ang matandang mag-asawang ito. Sa ganoong katanda ang kanilang pagmamahalan ay matibay pa rin. Lumabas pa sila para magdiwang ng araw ng pag-iibigan. Ngunit sa huli ay maghihiwalay ang kanilang landas sa buhay at kamatayan. Sa silid nakahiga ang matanda sa pasanan. Ginamit ng doktor ang aparatong pangkuryente upang buhayin ang puso. Ngunit mukhang hindi maganda ang kalagayan. At ang mga taong nagkukumpulan sa paligid ay nagbigay din ng katulad na pagkabigla. Habang nagsasalita si Susu nagtataka rin siya. Tumungin din si Monan sa kanila. Pagkatapos nagulat siya. Nang matuklasan na may lakas espiritu sa paligid ng matanda. Umiindak, ano ito? Hindi sinasadyang lumabas siya at nakatagpo ng isang tagapaglinang. Ngunit ang lakas espiritu niya ay sobrang hina, alang-alang sa kapwa tagapaglinang. Nagpasya si Monan na tulungan siya sa pagkakataong ito. Hindi pa nalalagutan ng hininga ang matanda. Mula sa pananaw ng misteryosong paglinang posible pa rin siyang tulungan. Ituring na lamang niya itong tulong upang maitatag ang isang bihirang tunay na pag-ibig sa mundo. Sige, kaya nilusutan ni Monan ang karamihan at lumabas. Buhay pa siya. Nang magsalita siya pinagalitan naman siya ng doktor. Huwag kang maingay, saan sumulpot ang batang ito. Lugar mo ba ito para magsalita? Hindi niya pinansin ang doktor. At diretsong lumapit sa pasanan. Nagpatuloy ang doktor sa pagsasabi. Lahat ng sintomas ay nagpapakita na pumanaw na ang matanda. Ang pagpasok ng ganito ni Monan ay panggugulo ng walang kabuluhan. Sa labas-labis ding nag-aalala si Susu. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip ni Monan ngayong araw. Minsan ay nagsasalita ng walang katuturan. Ngayon ay gumagawa pa ng gulo. Nakatayo si Monan sa harap ng matanda. Itinuro ang dalawang daliri sa kanyang punto sa gitna ng kilay. Ang kasawiyang palad ay, hindi pa sapat ang lakas ng iyong espiritu sa kasalukuyan. Tanging 6 na himudlan lamang ang iyong lubos na mabubuhay. Ang 3 kaluluwang pangkatawan ng tao. 7 kaluluwa, 12 misteryo, ang 3 himudlan na may lamig sa itaas ay pinainit. Bumulong si Monan sa sarili. Nagulat ang matanda. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga ginawa ni Monan. At pagkatapos nautal niyang sinabi labin. Mabubuhay pa ba talaga sa pamamagitan ng Shisan Gisho? Binata, ipinapakiusap ko, iligtas mo ang aking asawa. Mga kaanak ng namatay. Paano ninyo pahihintulutang magpabaya ang isang mag-aaral? Naiintindihan ko ang inyong nararamdaman sa ngayon. Ngunit ang Yumao ay wala na, hindi na siya maaaring muling mabuhay. Mukhang hindi natuwa ang manggagamot sa tabi. Ngunit sa sandaling iyon ang matanda at si Monan ay hindi na pinansin ang kanyang sinabi. Natapos na ni Monan ang kanyang ginagawa. Ginamit niya ang kanyang espiritong lakas bilang kapalit ng pagtusok ng karayom. Itinusok niya sa 6 na himudlan. Sa pag-asang mailigtas niya ang matandang babae na hindi pa tuluyang nawawalan ng hininga. Gayunpaman matapos itong magawa, hindi pa rin nagising ang matandang babae dahilan ng kanyang bahagyang pagkabahala. Hindi pa kasama ang paglilipat ng isang bugso ng espiritong lakas. Ang suliranin ng paglilipat ng espiritong lakas ay sa pamamagitan lamang ng bibig. At ayaw namang mawala ni Monan ng kanyang unang halik sa ganoong kalokohang paraan. Kaya't sinubukan niya ang ibang pamamaraan. Humingi siya ng ilang karayom na pila, kaya't nagmamadali ang matanda na magpakuha sa manggagamot sa tabi upang ibigay ito kay Monan. Sa kahon ng pangunang lunas ng isang makabagong manggagamot. Paano namang magkakaroon ng karayom na pilak? Ngunit mayroon naman siyang esterilisadong karayom panahi. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Monan dito, nanatili pa ring may pag-aalinlangan ang manggagamot na ito. Ibinigay niya ang karayom kay Monan. Kinuha ni Monan ang karayom at pagkatapos ay itinusok sa noo ng matandang babae. Labis na nataranta ang manggagamot. Ito ba ang Tei Shenzhen? Mas lalong nagulat ang matanda sa tabi. Ang manggagamot ay hindi isang naglilinang ng immortalidad. Siyempre hindi niya naunawaan kung ano ang Tei Shenzhen. Naisip lang niyang nagsasalita ng kung ano-ano ang matanda. At hinahayaan pa ring magpabaya ang isang mag-aaral. Ang damdamin ng taong kakatukso pa lamang ng asawa ay tiyak na magiging napakasama. Ngunit pakiramdam ng manggagamot na yon kung magpapatuloy pa ito, mamamatay ang matandang babae na may hinanakit. Ang mga tao na nanonood sa labas ay lubos na sumangayon din sa kanyang pananaw. Na si Monan ay masyadong mapangahas. Gumagawa ng kapabayaan sa labi ng namatay. Hindi nila inaasahang nailigtas na niya ang matandang babae.
Matapos niyang ipakita ang kanyang kakaibang husay sa Taiyi Shenzhen, naibalik na ang hininga ng buhay ng matandang babae. Ngunit ang pambihirang galaw na ito ay nakapagpabawas din sa labis na lakas ni Munan. Patuloy na umagos ang kanyang pawis. Kasunod niyon biglang iniliko ng matandang babae ang kanyang ulo. At idura ang malaking bugso ng dugo. Ang lahat ng naroroon noon ay nanlaki ang mga bibig. Sa labis na pagkabigla at syempre, kasama rito ang manggagamot na kanyang iniligtas. Dahil ang puso ng matandang babae ay malinaw na huminto na sa pagtibok kanina. At nabuhay pa rin siya ng di naasahan. Sa pamamagitan lamang ng isang mag-aaral na gumamit ng karayom panahi. Ano ang ikinagugulat niyo? Hindi ko ba sinabing buhay pa siya? Ayos na siya ngayon. Nagpakawala si Muna ng isang buntong hininga ng ginhawa at pagkatapos ay nagsalita. Mabilis na naging matatag ang kalagayan ng matandang babae. Habang ang kanyang asawa naman ay labis na nasiyahan at napuno ng luha ang mga mata. Ang mag-asawa, akala nila kanina ay paghihiwalayin na sila ng buhay at kamatayan. Ngayon ay muli silang magsasama-sama at labis silang nalugod. Pagkatapos muling bumaling ang matanda kay Munan at nagsalita, "Binatilyo, ang iyong dakilang kabutihan hindi ko alam kung paano pasasalamatan. Mula ngayon ang iyong kapakanan ay sa amin din. Ang kapakanan ng pamilyang yan. Lubos kayong napakabait. Munting bagay lamang iyon." Sagot niya hindi maaaring ganoon muling sinabi ng matanda. "Binatilyo, iniligtas mo ang buhay ng aking asawa. Naku, tumalsik ang dugo ng aking asawa sa iyong damit." Nang marinig niyang magsalita ang matanda, sa sandaling iyon, napansin lamang ni Munan ang kanyang damit na nadungisan. At sa mismong sandaling ito, lumabas din si Susu mula sa gitna ng maraming tao. Siyempre lubos siyang nagtataka. Hindi niya alam kung kailan naging ganoon kagaling si Munan. Marunong din pala siyang gumamit ng karayom. Para sa tradisyonal na panggagamot Tsino, maliit na bagay lamang iyan. Kung gusto mong matuto, maaari kitang turuan. Ngunit ngayon ay kailangan ko ng hugasan ang mga mansa ng dugo sa aking katawan. Mabilis na sumunod si Tuo-Tuo sa kanya. Ngunit pagdating pa lamang ng dalawa sa palikuran, ay hinarang na sila ng isang tanod. May pagmamataas niyang sinabi na iyon ay ang sakop ng angkan ng yan. Kasalukuyang ginagamit. At hindi maaaring makapasok ang mga hindi kabilang. Kung alam lamang niya, na si Mo, na ng taong kakaligtas lang sa may bahay ng angkan ng yan. Tiyak na hindi siya maglalakas loob na magpakita ng gayong kayabangan. Ang kanyang kilos, nais sanang makipag-usap ng mahinahon ni Tuo-Tuo sa taong iyon. Ngunit pinigilan siya ni Munan, hayaan na. Umalis na tayo kagad. Nakita ni Tuo-Tuo na si Munan ay tila walang interes makipagtalo o igiit ang kanyang karapatan. Para bang sa isang kisap mata lamang. Nagbago siya at naging ibang tao. Hindi nagtagal, may lumabas na marangyang sasakyan sa harap ng otel. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang matandang lalaking may pilat sa mukha. Sinundan siya ng isang pares ng magandang lalaki at babae. Pagkakita pa lamang ng mga kawani ng otel sa kanila ay yumuko na sila. At magalang na bumati. "Saan niyo dumating po kayo?" Ang mga kawaning nakatayo sa malayo. Nang makita ang eksenang ito ay pabulong ding. Nag-uusap. Ang lalaking may pilat sa mukha ay si Xiongye. Siya ang namamahala sa lahat ng lihim na samahan sa Qincheng. Siya ang taong may hawak sa lahat ng lihim na samahan sa Qincheng. At ang dalawang sumusunod sa kanya ay si Baye at ang dalaga ng angkan ng yan na kilala sa buong Jiangdu. Ang kanilang pangalan ay kinatatakutan sa buong Jiangdu. Nasaan ang tao? Biglang nagtanong si Xiongye nang walang pasabi. Na ikinagulo ng isip ng kawani ng otel. Sino pong tao at nasaan? Kusang loob niyang sinagot. Ngunit sinampal siya ng kanyang kaharap. Nasaan ang dalawang matanda mula sa angkan ng yan? Iyong dalawang nasa silid ng mga panauhing pandangal. Ayos lang ba kayo? Pinilit na pinigil ng kawani ng otel ang kanyang luha. At dali-daling inahatid ang matanda patungo sa silid ng mga panauhing pandangal. Kasabay nito ay ipinabatid na ligtas at walang pinsala ang dalawa. Pagkatapos si Xiongye na karaniwang mayabang sa harap ng mga tao, ay magalang din nagbigay daan. At inanyayahan ng magandang lalaki at babae na mauna. Samantala na ihatid lang ni Munan si Tuo-Tuo sa pampublikong bus. At hindi rin nakalimutan magpasalamat sa kanyang pagmamalasakit. Matapos siyang paalalahanan ni Tuo-Tuo na mag-aral ng mabuti, umandar na ang sasakyan. Habang pinapanood ang bus na palayo ng palayo, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa kanyang paningin. Hindi maiwasang bumuntong hininga si Munan. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya ay muling nabuhay. Pabalik 300 taon na ang nakalipas. At maaari pa ring makapiling ang kanyang pamilya. At muling magkasama. Kaya naman, agad inilabas ni Munan ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang lolo. "Lolo, matagal na tayong hindi nagkikita. Kumusta po ang inyong katawan?" Ang taong nasa kabilang linya ay tila naguguluhan. "Hoy, siksiyawnan ba ito? Pero hindi ba't kahapon lang tayo nag-usap sa telepono?" Nang mabanggit pa lamang ang salitang lolo ng 2 beses, agad umubo si Munan ng ilang beses. Paano kaya mauunawaan ng lolo ang kalagayan ng kalooban ng kanyang apo? Para sa kanya, kagabi lang nag-usap ang dalawa sa telepono. Ngunit para kay Munan 300 taon na ang lumipas. Nang makitang matagal na hindi tumugon si Munan, nagsimulang mag-alala ang lolo. At inakala niyang naubusan ng salapi ang kanyang apo. Agad niyang itinanggi. "Wala po ako, lolo.
Subalit lolo, balak ko pong umuwi sa loob ng ilang araw para bisitahin kayo.